Grabe nila ako i-sexualize, grabe nila ako murahin. It's a trauma response from my childhood. Masama ugali ko kasi yun naman lagi nangyayari. Hindi ko talaga mapipilit lahat ng baguhin kung ano yung naset na nilang image sa akin eh. Kasi ako muntikan ko na mawala yung self ko dun eh. Lord, please, bigyan mo lang ako ng opportunity. Please, please, please. I never doubted my talent though. I knew I had talent. I knew I was given. Hi everyone, I'm Andrea Brillantes, and this is Conversation I Never Had with Myself. What is one misconception about me that I find weird or funny? Ano nga ba? Ang dami kasi. Sobrang dami na talagang minsan mawiwirdan ka na lang talaga. Simple na lang, yung pagbe-baby voice ko, iniisip ng mga tao na sinasadya ko siya para magpa-cute. Hindi ko siya kailangan gawin, guys. Cute na ako. Ano ba? Pag tinry ko pa, edi sobrang cute ko na. Just. Anyway, hindi ko siya sinasadya. It's a trauma response from my childhood. Hindi ko siya napipili. Minsan nga hindi ko alam kung ginagawa ko na siya. Wala siyang switch sa utak ko na off-on. For short, lumalabas yung pagbe-baby voice ko kapag excited ako. Lumalabas yung inner child ko siguro, like excited ako sa isang bagay. Sobrang passionate ako sa isang bagay. Or pag may mga kasama ako na I feel safe with, or parang motherly figure, ate figure, feeling ko maaalagaan ako or mapagkakatiwalaan ko. Or sometimes, lumalabas siya kapag di ako komportable sa'yo. So, hindi mo alam. It's either gusto kita or ayaw kita. Depends. Anyway, hindi ko siya sinasadya. Okay? Kausap siya. Hindi natin siya sinasadya, di ba? Ilang beses na kaya sinabi sa atin, labas mo nga yung tunay mong boses. Hindi talaga. Hindi siya on-off. Alam niyo kailan siya nag-on? Kapag bayad ako. Ibig sabihin, kapag nasa camera ako, 5, 4, 3, 2, action, lumalabas yung boses ko na malaki. What is one thing I wish more people understood about me? Kahit wala akong wini-wish na mas sana nakita nila sa akin kasi, for example, for me kahit kasi mag-explain ako kunyari, or ipakita ko itong side na to na hindi naman kasi yan yung totoo, or akala nyo ganito ako, tas gagawa ako ng something para baliktarin yung isip nila. Hindi ko talaga mapipilit lahat ng baguhin kung ano yung naset na nilang image sa akin eh. So kung yun na yung image ko sa'yo, okay lang. Hindi naman ako nandito para i-please ka. Dami-daming tao sa world, and honestly, ang pinaka-importante lang talaga sa akin is si God, my family, my dogs, my friends, and opinion ko sa sarili ko. So, kung ano man opinion mo sa akin, hindi ko pipilit pa na baguhin. So, lahat din kasi masyadong pake. Pero kung meron man akong i-wish, sana mas maging mabait na lang yung mga tao. Diyos ko po! Grabe sila! Grabe yung mga tao sa akin. Siyempre, hindi ako nagbabasa ng comments, pero ang dami ko na din nababasa. Grabe sila. Grabe nila ako i-sexualize. Grabe nila ako murahin. Parang, kung may wish ako, tratuhin nyo yung ibang mga tao, mga artista. Kahit hindi nyo sila kilala, tratuhin nyo sila kung paano nyo gusto matrato kayo. Yun lang. The first person you think about when you hear the word home, Jesus Christ. So, at home ako, kahit saan, basta meron akong conversation with God, nagpe-pray ako, kahit nasa plane ako, kahit nasa set ako, kapag na-anxious ako, bago ako mag-perform. For example, nasa unfamiliar place ako, tas naiilang ako, iniisip ko lang talaga that Christ is within me, the Holy Spirit is with me. Kasi, lumaki ako na palipat-lipat.
rent ng rent, wala kaming sariling bahay. Kailan lang ako nakabili ng bahay talaga. Tapos, hindi ako nagtagal doon. Siguro after 2 years, I moved out. Ngayon, mag-isa lang ako. I never really had a clear image of what home is. Kasi, hindi kami talaga nagkaroon ng bahay eh. Alam yun, never kami nagkaroon ng sariling place or gamit namin. Parang lagi din, tapos pagdating sa mga gamit, lagi kami nagsashare. So, ayun talaga ang image ko of home. How do I define success for myself? Separate from external expectations. For me, success lang talaga is kapag nasatisfy ka na, that is also kind of self-contradictory kasi hindi talaga nasasatisfy ang mga tao. Like, we always want more. Ayun, contentment. Ayun ang success for me. Contentment. Kasi minsan magsaset tayo ng standard or ng goals sa sarili natin. Dati, ang pangarap ko lang magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya ko, magkaroon ng farm. Okay na ako doon. Pwede na akong di mag-artista. Pero na-reach ko siya. Pagdating ko doon, meron pa pala akong gusto. Ito din pa pala kasi nagbabago tayo. People change. So minsan, mga pangarap din natin kasama doon, nagbabago din sila, yung mga goal din natin. So, minsan, yung success na gusto natin ma-hit, gaganyan pa yan, nagaganyan. So, for me, ang true success talaga is pag na-content ka na sa heart mo, alam mo yun, tapos talagang masaya ka lang kung nasan ka. Kasi minsan, for me, hindi kasi success yung na-reach ko to. Let's say, successful ako kapag nanalo na ako ng ganitong award. Sabihin natin, nanalo nga ako ng ganitong award, pero hindi ako masaya. For me, hindi yun success. Kasi for me, happiness talaga over anything. Kahit sa anong bagay sa mundo nito, happiness over $1 billion. Pero $1 billion kasi happiness din yung charot. Pero yun, kasi na yung point ko, kung saan talaga yung totoong kaligayahan at contentment, for me, yun ang success. Kung ano man yan. Minsan nga, hindi natin marireach yung goal natin kasi marirealize natin, saya na ako dito. Ito na yung gusto ko. Have you ever doubted your career path? Can you share a time when this doubt was strongest and what helped you overcome it? Prayers. Nasagot ko agad yung second question. Yes. I was full of doubt when I was 14. This was before Kadenang Ginto was offered to me. When I was 14, I remember kasi breadwinner ako. Talaga ang sinasabi ko sa era ko na yon, drought era, kasi wala akong projects. Pag ganun-ganun lang, hindi enough to survive. Hindi enough to give for a family of 5. Tapos ako lang, tapos 14 lang ako. So at that time, di ko alam saan papunta yung career ko. I never doubted my talent though. I knew I had talent. I knew I was given and I was blessed with a talent to act and to reach other people's hearts. Pero doubtful ako sa career ko. Hindi ko alam saan na. Kasi nag-analisa ako nagbida na ako. Tapos medyo super stagnant na lang, ganyan. Syempre, gusto ko pa magbida. Gusto ko pa may marating ako. What helped me overcome it was, I prayed. Talagang lumuluhod ako gabi-gabi. Lord, please, bigyan mo lang ako ng opportunity. Please, please, please. I always tried dati pa na hindi maging super selfish sa prayers ko na, Lord, gawin mo nga akong bida. Lord, bigyan mo nga ako nito. Nagiging humble talaga ako. Nagpe-pray ako na hinihingi ko lang talaga opportunity. So, pagkatrabahuhan ko yun kasi nga, faith without work is dead. So, himingi na talaga ako, Lord, ng opportunity. Bigyan mo lang ako at bibigay ko yung best ko. Bibigay ko ng buong buo. And then, dumating yung Kadenang Ginto and I was still skeptical. I was still doubtful. Kasi, kontrabida. Ang gusto kong path talaga maging bida. Tapos, pag tinake ko to, titingnan na ako ng mga tao na masama ugali ko kasi yun naman lagi nangyayari. O baka ma-cage na ako, ma-store na ako sa ganung path na
kontrabida roles na lagi mo offer sa akin, paano yung dreams ko of becoming a bida? Pero yun yung dinasal ko and I took it and I gave my all. Reflecting on your experiences, what fundamental lesson has had the most profound influence on who you are today? Speaking of fundamentals, ang lesson talaga for me is establish your fundamentals, especially sa industry na tunasan ako. Madali kasing it's so easy to lose yourself in it. Especially sa generation na to na may media. Kasi ako muntikan ko na mawala yung self ko dun eh. Muntikan na akong maligaw eh sa sea of the media, sea of people, sea of toxicity, sea of not so good influences. So, importante na ma-establish mo yung fundamentals mo as a person, yung principles mo, yung morals mo. Thankfully, natutunan ko to ng mas maaga pa, it's not too late. Kasi for me, parang hirap na ma-establish yung fundamentals mo kung ang tagal-tagal mo ng buhay, tapos bigla mo lang na-realize, hindi pa establish yung fundamentals ko as a person, tapos kailan mo pa lang siya gagawin. Ang hirap na nun, ma-unlearn yung mga toxic patterns mo. Buti maaga ko siya na-realize. So, yeah, kailangan talaga buo ka kapag may papasukin ka na trabaho. Pero pwede din naman yung natututo ka along the way. Pero importante na meron kang hold sa sarili mo of your own identity. Kasi kapag nawala mo na yun, hirap na. How do you cope with the pressure to conform to certain industry standards while staying true to yourself? I don't cope with pressure kasi hindi ako nadadala sa pressure. Yeah, hindi naman sa nagyayabang ako, pero ewan ko, hindi talaga ako nadadala sa pressure eh. I walk with my own pace. Pero syempre, hindi naman ako cold-hearted. I am human. I have feelings. I feel emotions. Minsan mapapressure ako na, ito na yung na-reach ng iba. Ako, ito pa. Pero, imbes na ma-down ako, ginagawa ko kasi lagi yun ng motivation eh. As much as possible, every negative feeling, I try to turn into something positive or I try to channel it into something that will help me grow. So yun, wala akong pagkukope kasi di ako dadala eh. I go with my own flow. What activity brings me genuine happiness on my days off from work? Wala akong ginagawa. Nasa sofa lang ako, tapos nanonood lang ako ng mga movies. Tapos naka-off lang yung phone ko. Tapos kakain na ako ng kakain. Tapos bubuyat lang ako, tapos gigising ako. Ito yung pinakamasaya, ito yung the best part. Kapag gigising ako, nang walang gigising sa akin at walang alarm na gumigising sa akin. Sadyang, yun lang. Ang genuine happiness ko sa days off ko ay totoong day off, walang ginagawa. What's your favorite aspect of being in the entertainment industry? My favorite aspect is, yung favorite thing din na nakukuha ko whenever I watch movies. Kapag natatouch nila yung heart ko, kapag meron ako napapanood na eksena, na alam mo yun, I'm sure lahat ng tao meron na napanood na life-changing sa kanila, na parang meron lang nag-click sa utak nila or nag-click sa heart nila, na nakarelate sila ng todo or nakita nila yung self nila sa screen na yun, nararamdaman ko din yan. Ibig sabihin, hindi ako mag-isa or parang basta yung parang mas na-motivate sila in life and nag-walk out sila sa cinema na yun na ibang tao sila or basta may nagbago sa kanila or in-off nila yung phone nila tapos napatitig sila. Yun kasi nakukuha ko eh kapag meron akong pinapanood. So for me, if ever meron akong epektong ganun sa ibang tao na nakikita ko sa ibang comments minsan, sa may ibang DMs kung paano ko sila na-inspire. For me, it's such a privilege na meron akong maparamdam sa kanila na ganun. And recently, mas lalo ko lang yun na
realize yung privilege na meron ako as an actress nung nanood ako ng Wicked. Tapos, grabe lang talaga yung emotions na naparamdam sa akin ni Cynthia. Tapos, sobra lang ako nagkikwento talaga sa stylist ko. Tapos, sabi niya, correct. Tapos, minsan, alam mo, napaparamdam mo yan sa mga tao. Tapos, bigla ako na-realize talaga, I have that power? Wow! Wow! Ako din as a fangirl myself, ang dami ko din pinagdaanan sa life na minsan, naghahanap lang ako ng kakapitan. Umabot na sa point na yung kinapitan ko na lang, Naruto, o yung mga K-drama ko. If ever man na meron akong naparamdam na gano'n na, ako yung rason nila ba't sila ngumingiti, ba't sila lumalaban, wala, parang pinapatapang din nila ako. Binibigyan din nila ako ng rason para kumapit. Siguro yung favorite thing ko. Kahit ang daming hindi magagandang bagay na nasasabi sa akin, o hindi lahat maganda na nangyayari, alam mo yun, may ginagawa ako and what I do matters to a certain person, kahit isang tao lang yan. My efforts, yung 12 years, 13 years kong pag-aartista at paghihirap sa pagiging artista, worth it siya. At meron siyang natutulungan na tao. At meron siyang natutulungan ngumiti at lumaban. Favorite part ko. Parang yung superpower eh. Okay, so any last words for yourself? I'm proud of you. I'm so happy for you sa lahat ng naabot mo. Guys, I recommend this. Alam niyo, bigyan niyo ng... Kausapin niyo self niyo from time to time. Alam niyo, hindi in a krung way ha. Pero look at yourself in the mirror and sabihin niyo ang ganda niyo. I'll do that all the time. Kunyari, madami nagsasabi, hindi ako maganda. Kaya hindi ako naapektuhan kasi I look at myself and I know my worth. At lagi ko sinasabihin na ang ganda ko. Never ko sinasabihin yung sarili ko ng mga pangit na words. Kaya kahit ano sabihin sa akin ng mga mean words, hindi ako naapektuhan. Kasi when I look at myself, I know the truth and I know I'm beautiful.